Tara, samahan ninyo ako at tunghayan ng mga kaganapan ngayong araw. So ayan, pagkatapos kong magkape, ako ay nagprito na nga ng itlog dahil mag-aalmusal yung aking bunso. Pagkaluto naman ng itlog, ang ginawa ko ay nagplancha naman ako dahil wala pa nga nakaplancha sa mga uniform ni bunso. So habang kumakain si bunso, ako naman ay busy sa pagplancha ng kanyang mga uniform. Dahil nga kahit isa, wala pa akong naplancha. Alam niyo na, sinipag-andaran yung kagabi, char. Aminin, hindi lang ako nakakaranas na ganito, yung dumarating yung ampalaya natin minsan dahil sa sobrang pagod natin sa gawaing bahay. Kaya kung imbis na gagawin natin ulit ngayong araw, ang gagawin natin ay ipapagpabukas na lang muna natin dahil may bukas pa naman para magawa natin yun. Kaya ayun na nga, maaga akong gumising dahil sa gagawin ko ngayon. So ayan nga, tinatapos ko na yung aking mga plansyahin bago pumasok si Bunso. Dahil pagkapasok ni Bunso, kami naman ay aalis. Kasi meron kaming kausap na tao ngayon na kailangan naming puntahan at para makita namin yung mga kulungan na sinasabi niya. So yung taong kausap nga ni Mr. ay nakatira sa May Gatchawin, sa Barangay Mapalad. So kami nga hindi namin alam kung saan yun. At first time namin pupunta dito. Kaya kailangan kasama natin si magtanong para hindi tayo maligaw. Ganyan lang naman ang paraan kung paano natin matutunton yung mga lugar na hindi pa natin pinuntahan, ay lagi dapat natin kasama si magtanong. Dahil si magtanong ang magtuturo sa inyo sa lugar na inyong pupuntahan. At fast forward, eto na't malapit na kami makarating dito sa Barangay Mapalad. At nung makarating kami sa Barangay Mapalad, tinawagan namin yung taong kausap ni Daddy Love ko at sinabi niya kung paano ang pagpunta dun sa kanila. At fast forward ulit, eto na't nakarating kami dito sa taong kausap namin. Ayan, nakita namin yung mga kulungan. Matapos silang magkasundo, kami ay bumiyahe naman papunta dito sa May Nueva Ecija para kami ay titingin ng mga goma. Actually, yung mga goma na yan, ginagamit nila sa paggawa ng mga tsinelas, sa pangilalim ng mga tsinelas. Bali, ayun ang ginagamit nila. Kami naman, ginagamit namin yan dun sa aming munting farm. Ipansasapin sa may bubong para hindi masyadong mainit yung lugar ng mga sisiw o yung kulungan nila para maging presko. So, syempre, si Daddy Love ko ang makikipag-usap sa tao dahil alam niya ang mga presyo niyan, kung mahal ba or mura. At siya rin naman ang unang bumili niyan, kaya siya yung makikipag-usap sa mga tao. Siyempre, kapag hindi nagkasundo, hahanap kami ng ibang pwesto. So, ayan nga, nagtanong nga ang Daddy Love ko dyan. Medyo pricey yung mga goma nila dyan. So, ayun na nga, hindi pasok sa budget ang presyo ni ate. Kaya ayan, ang ginawa namin, umalis kami dito at hahanap kami sa ibang pwesto. Baka sakaling kami ay makahanap ng medyo murang konti kahit magkano lang ang ating matitipid ay napakalaking bagay na nun. So ayun na nga, dahil hindi nagkasundo sa tawad ni Daddy, ang ginawa namin ay lumipat kami sa ibang pwesto. So heto na nga yung kabilang pwesto at finally and thank you Lord, nakahanap kami ng medyo mura at ayan na nga yung binili ni Daddy Love ko, bali bumili siya ng 30 pieces. So ayan nga, sinakay na nila Manong. Hanggang dito na lang, babush!